Update lamang po tayo sa naging kaganapan kahapon, Day 11, ng impeachment trial ni Sara Duterte at mamaya Day 12, alas 10 po ng umaga. Pero napakahalaga ba ng nangyari kahapon? Opo, sa ating mga naniniwala na meron talagang hindi paggawa ng tama sa pondo ng bayan, itong si Sara Duterte at ng mga kasabwat niya, naniniwala ako na napatunayan po ng prosecution kahapon sa pamamagitan ng testigo na auditor mula sa COA na yung 125 million pesos confidential funds ay hindi po talaga nagamit sa tama. Balikan po natin, pakinggan at panoorin po natin ang balita kaugnay niyan, mga tol. Sa pagtestigo ng auditor mula po sa Commission on Audit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi niyang nakitaan niya ng mga paglabag at pagkukulang ang Office of the Vice President sa pag-liquidate ng kanilang confidential funds. Kabilang sa mga nabanggit na tumanggap ng confidential funds sina Mary Gay Iatos, Andy Lim at Alejandro Pique. Nakatutok live, Sandra Ginaldo. Sandra. Yes, Emil, dito nga sa impeachment court ay inaharap ngayon ng prosecution panel ang isang state auditor ng Commission on Audit. Ito po ay nag-testify kaugnay sa audit na ginawa niya sa mahigit 600 million pesos na confidential fund ni Vice President Sara Duterte para sa taong 2022 at 2023 na ayon po sa prosecution panel ay hindi umano nagamit sa tamang paraan. 15 kahon na may markang confidential fund ang bitbit ng prosecution panel sa impeachment trial ngayong araw. Ang inupong testigo kaugnay nito, si Roderick Wamel. Singit ko lang ito, mga tol. At inaanyayahan ko po kayo na sa darating na August 7, alas 12, no? Magla-live po ako if ever napapayagan tayo sa MMDA Metro Base. Isa po tayo sa napili na maanyayahan para po dumalo. Marami naman sigurong content creator pero limitado yung slot na inanyayahan dito, pero isa po tayo sa napili. Actually, ayokong dumalo dito. Kita nyo naman ako, ang daming mga invitation sa atin na tinatanggihan ko even sa mga occasion sa Malacanang, yung mga Christmas party at kung ano-ano pa. Tingnan nyo, 4 na taon na tayo sumusuporta, never nyo pa ako nakitang pumunta doon. Except nung family ko kasama ko. At hindi official yon. Pero dito di ako makatanggi kay General Torre. Kasi unang-una, hindi pa kami masyadong nakakapag-usap ni General Torre, hindi pa kami nakakapagkita. Meron po akong inilapit po sa kanya. Yung aking inaanak, naalala ninyo yon na nadisgrasya. Si General Torre ay isa po sa nakatulong sa kanya. Mabuti po talaga ang kalooban ng taong ito. Kaya sa pamamagitan ng kanyang staff ay inanyayahan tayo. At alam naman ni General Torre yon. Nakakapag-usap din kami from time to time. Di ko matanggihan. Kaya pupunta po ako dyan. At sana suportahan po ninyo yung ating pagpunta dyan para malaman po natin yung kung ano meron sa MMDA. Although meron ng parang previous batch ng content creators na nagpunta diyan Kung di ako nagkakamali, mga kakamping, no, sina Attorney Reyes del Rosario, Lovely Granada at iba pa, mga kakamping. Ewan ko naman tong grupo na makakasama ko, baka mga PBBM vlogger at loyalista naman ng mga makakapunta po dito. Again, August 7 po yan, suportahan po natin ang advokasya ni General Torre bilang General Manager ng MMDA. Okay, balik na tayo dito po sa balita. At ito nga po yung testigo kahapon. Alam niyo sa unang appearance niya pa lang kahapon, tinanong siya ni Attorney Kapunan kung anong nararamdaman niya. Sabi niya, siya daw po ay anxious, ano? O nag-aalala siguro na nababahala siya, nababagabag siya sa maaaring maging testimonya niya. At indeed, talagang damaging po yon para kay Sara Duterte dahil bahagi po ng kanyang testimonya, sinabi niya na sa kauna-unahang pagkakataon kung bakit si Vice President Sara lamang ang na-audit niya dahil siya lamang daw po ang nagkaroon ng confidential fund simula nung napunta siya sa COA. No, itong testigo. Wala daw pong confidential funds
si Jojo Marbinay at saka si Leni Robredo nung sila po yung mga vice-presidente pa. State Auditor ng Commission on Audit o COA na siyang nag-audit sa paggamit ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte at ng Department of Education habang ito ay pinamumunuan ng bise. Ayon kay Wamil, nakitaan niya ng paglabag sa mga alituntunin ng COA ang dalawang tanggapan sa liquidation ng confidential fund, gaya ng hindi pagbibigay na specific confidential activity, hindi nagtutugmang petsa ng dokumento, kulang-kulang na liquidation documents at iba pa. Pinakita sa iyo ang isang physical financial plan which this is now being shown on the screen. Ano ang observations mo dito sa physical and financial plan approved on December 13, 2022? Hindi po siya compliant to the joint circular dahil yung first column, which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate nung OBP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under item 4.2 of the joint circular. Isa rin sa binanggit niya, ang 125 million pesos ng Office of the Vice President para sa huling quarter ng 2022 na ginastos aniya sa loob ng 11 araw. Bakit mo napansin itong period na to? Napansin ko lang naman po yun kasi yung kanilang cash advance based on the physical and financial plan po supposedly is for the whole fourth quarter of 2022. Pero based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days. May mga dokumentong pirmado ng bise, gaya ng physical and financial plan at accomplishment reports. Kaninong signature itong nakikita natin dito? Ito po ay signature ni Vice Presidente Sara Duterte. At anong ibig sabihin under your circular ng attested? Ang ibig sabihin po ng attested ay kanyang kino-confirm at bine-verify na yung contents ng certification na ito ay totoo. Ang confidential fund ay pondong inilaan para sa confidential expenses, gaya ng surveillance activities, pagbili ng impormasyon, pagbibigay ng reward sa informante, pagbabayad sa safe houses at iba pa. Matapos makita ang mga paglabag, sinabi ni Wamil na nag-submit ang OVP ng revised accomplishment report. Pero may nakita pa rin ilang gastos na hindi pinahihintulutan. Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the joint circular. Narinig ninyo mga tol, no? Hindi pinapayagang maging expenses doon sa mga panuntunan. Ngayong ginagaslight ito ng mga supporter ni Sara Duterte like Harry Roque at iba pa. Ang sinasabi nila, pinalalabas nilang di bali ng ibinili ng mga gamot, tinulong naman sa tao kaysa naman sa ninakaw. Ang punto doon mga tol, meron tayong panuntunan na sinusunod. No? No one is above the law. Sabi nga doon sa talumpati nitong si Congressman Abante, yung lagi nating pinapalabas na intro. No one is above the law, not even the Vice President. Hindi pa pwedeng porkit ikaw Vice Presidente at yung ipinagkatiwala sa yung pondo, gagamitin mo na lamang kung anong gusto mong gawin diyan. Regardless kung ano ang intention mo, kung ang kaparaanan mo ay mali, mali pa rin yun. At saka ang tanong, totoo ba na binili? Mukhang hindi naman totoong binili, dinahilan na lamang nila. Saan ka naman kasi nakakita na si Mary Grace Piatos nakatanggap ng 70,000 ba yun? Puntahan nga natin yung lang, ang dami kong post about Alex Ayala, natabunan na yung mga senior kong ito yung tinulungan ni General Torre, yung inaanak ko. Sa kanina Senator JB, Secretary Benhur Abalos, dating Senador Antonio Trillanes, marami sila. No? Sandali, hanapin ko lang Natabunan na puro share ako ng share ka hapon yan ito yung, nakita nyo to, mga tol? Makikita nyo dito yan. Tatanggalin ko tong mga silver play button, ilalagay ko sa baba o sa taas. Ipapalit ko yan. Ang paggawa ko dyan, almost 4,000. No, sana this week dumating o kaya next week.
Okay? Sana yon. Ito, oh, biruin nyo ito. Oh. Mary Grace Piatos, ibinili ng gamot. 70,000 pesos confidential funds. Renan Piatos, magkano ano kaya itong dalawa na to? 110,000 pesos para sa impormasyon. Nova Santos, 85,000. Various goods. Miko Harina, 295,000 purchase supplies. Janice Marie Revilla, 70,000 information. Pati Ting, Andy Lim, Alejandro Piquit, anak ng teting na mga pangalan na yan. Fiona Biong, Cisprunyo Balsac, Gabriel Bisaya. Grabe. Yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos. Nakita rin ng COA na ginamit ang confidential fund pambili ng lamesa, upuan, computer, pero wala raw resibo, kundi acknowledgement receipt lang. May napansin din siya sa petsa ng ilan sa mga ito. Napansin ko na some of the payments were dated December 2023, which is beyond the scope po nung covered ng kanilang cash advances. And yun nga po, katulad nung nasabi ko kanina, may mga payment of rewards po sila, either in cash, in medicines, and in various goods. Pero wala na po silang sinamit na any document na support or evidence, document evidencing the success of the information gathering activity on account of the information given by the informer. Binanggit sa korte ang ilan sa mga tumanggap ng pera, bukod pa sa isang Mary Grace Piatos. So ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya ng magkano? Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Pag merong pangalang Mary Grace Piatos, kayo ba ay nag-i-investigate? O kasama ba ng post-audit nyo ang mag-ascertain? Sino ba itong Mary Grace Piatos? Since what we do po is compliance audit, so ang naging basehan lang po namin ng audit ay kung ano yung nakalagay or piniprescribe ng Joint Circular 2015-01. Pero dun sa Joint Circular naman po kasi, hindi naman nakalagay doon na kailangan tingnan namin yung recipient ng payment. In the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andilim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andilim. Para kay Andilim. 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023. Yung date of payment po, December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement. Kung merong Andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm document just reading. It itself. says here. And No, Your Honor. it says Andilim. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Piquit. Yan ang maganda sa establish yung tawag dito, yung reputation mo bilang abogado eh. Tingnan mo, kahit opposing counsel, parang teacher niya yung kinakausap niya eh, no? Tapos even itong senator presiding officer natin na si Chase Escudero, malumanay pa rin sa pagpuna. No? Nung nakaraan kasi, magaling si Attorney Amando Ligutan, pero parang walang respeto yung kaharap niyang abogado eh. Kasi bata pa rin naman si Ligutan. Eto, senior citizen na yata itong si Attorney Lorna Capunan at more than 40 years na sa litigation, no? Kaya talagang establish yung kanyang reputation at ginagalang ng halos lahat ng mga abogado. Kaso lang, obvious naman mga tol, no? Aminin natin na sabi nga nakukulayan. Wala tayong magagawa, parte 'yun ng diskarte ng ng prosecution, parte ng diskarte bilang abogado o abogada. Pagka napansin, di sumunod. At gano'n naman yung ginawa dito ni Attorney Lorna Capunan nung pinagsabihan na siya ng presiding officer.
Gonna say, kanya siguro madali, may pikit ang mata. Counsel for the panel of prosecutors. I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Kindly proceed accordingly. Nang sumahin daw ito ni Wamil, lumabas na ang halagang nakasaad sa acknowledgement receipts sobra sa nakalagay sa acknowledgement report ng OVP. Magkano ba ang binigay na confidential funds? Based on the documents submitted to ICPAO, 125 million pesos po. May discrepancy. Hindi tugma, 150,000 na butal. Based on the documents po, yes, may discrepancy po yung acknowledgement receipts and the accomplishment report. Yan. O dito naman, sa isang report mula kay Joseph Morong, almost the same pero maganda rin yung pagkakalatag dito ng balita. Ito naman po yung pakinggan natin. Update po ito sa day 11 kasi mamaya, day 12 ng impeachment trial ni Sara Duterte, magpapatuloy po yung direct examination dito po sa testigo. Tingin po Mary Grace Piatos ang naungkat na pangalan sa pagtalakay ng Senate Impeachment Court sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pinusisi rin ang iba pang pangalan na sa acknowledgement receipts gaya ng isang tumanggap umano ng pondo na Piatos din ang apelyido. Saksi si Joseph Moro. Umupong testigo para sa Day 11 ng impeachment trial si Roderick Wamil. Siya ang State Auditor ng Commission on Audit o COA na nag-audit sa paggamit sa confidential fund ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte at ang Department of Education nung ang busy pa ang kalihim. Ipinakita sa paglilinis sa mga acknowledgement receipt na ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Unit. Isa sa mga ito nakapangalan sa isang Mary Grace Piatos. So, ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya na magkano? Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Pero hindi lamang si Mary Grace ang may apelidong Piatos. Meron ding isang Renan Piatos na tumanggap ng lampas 100,000 pesos dahil sa pagbibigay umano ng impormasyon. Pinirmahan niya ang acknowledgement receipt noong December 27, 2023 na hindi pinayagan ng COA dahil ang perang sinabing ginamit para doon ay para sa December 2022. Bukod sa kanila ay may mga prinisinta rin na iba pang tumanggap ng confidential funds tulad ng isang Miko P. Harina na nakatanggap ng 295,000 pesos bilang bayad sa mga supplies. Meron ding Grabe yung mga aliases nung mga taong sinasabing tumanggap ng confidential funds no? Kakaiba talaga tong lumikha ng mga ito. Denise Marie Revilla, Patty Ting, at Andy Lim. In the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Ang dilim. Kanya ko pala hindi mabasa. Ang dilim. Para kay Andilim. 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023. Yung date of payment po, December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement. Kung merong andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown. Your in the Honor, I'm just documents. reading. It says here. And No, counsel Your can Honor. it says andilim. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Counsel for the panel of prosecutors. I think you know what the counsel for the Ang lakas din mang okray nitong si Attorney Lorna Capunan no? kaya pala ang dilim kasi pikit ang mata. Talaga nga naman, no? respondent is talking about. Yes. Kindly proceed accordingly. Nang sumahin daw ito ni Wamil, lumabas ng halagang nakasaad sa acknowledgement receipt sobra sa nakalagay sa accomplishment report ng OVP. Magkano ba ang binigay na confidential funds? Based on the documents submitted to ICPAO, 125 million pesos po. May discrepancy. Hindi tugma, 150,000 na butal.
Based on the documents po, yes, may discrepancy po yung acknowledgement receipts and the accomplishment report. Ang mga acknowledgement receipt tulad halimbawa ng pinirmahan ng isang Mary Grace Piatos ay ebidensya ng prosekusyon sa Article 1 o yung umano'y hindi wasang paggamit ng lampas 600 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang confidential fund ay pondong inilalaan para sa confidential expenses gaya ng surveillance activities, pagbili ng impormasyon, pagbibigay ng reward sa informante, pagbabayad sa safe houses at iba pa. Ayon kay Wamil, nakitaan niya ng mga paglabag sa mga alilantunin ng COA ang dalawang tanggapan sa liquidation ng confidential fund. Gaya ng hindi pagbibigay ng specific o tiyak na confidential activity, hindi nagtutubang petsa ng dokumento, kulang-kulang ng liquidation documents at iba pa. Pinakita sa iyo ang isang physical financial plan which you said is a faithful reproduction of the submissions. And this is now being shown on the screen. Ano ang observations mo dito sa physical and financial plan approved on December 13, 2022? Ito, napakahalaga ng sagot na to mga tol kasi magdidiin yan sa Office of the Vice President na hindi tama yung ginawa nila. Hindi po siya compliant to the joint circular dahil yung first column which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate nung OVP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under item 4.2 of the joint circular. Isa rin sa binanggit niya ang 125 million pesos ng Office of the Vice President. Tapos may mutang may mutang kasi naririnig yung memes na yung mutang pero pwede naman natin sabihin katangahan talaga. Etong si Greco Belgica mga tol. Ewan ko, basta ba DDS nagiging engot na talaga? Oh. Yung unang post niya, pinagbibintangan si Pangulong Bongbong Marcos. Pinipilit ni BBM, sabi niya, na i-impeach si Sara. Oh, kalimutan na natin yan. Pero ito yung huli kong nakita na nag-appear sa timeline ko Sabi niya, Ginoong Pangulo, binabati kita sa pagpapabukas 612.5 million na confidential funds ni BP Sara. But in the pursuit of truth, transparency and justice, bakit hindi mo rin i-authorize ang pagsasapubliko ang intel at confidential funds ng PNP na 871.3 million, sa AFP na 1.8 billion pesos at ng OP na 4.5 billion pesos a year? Bakit kay Sara lang? Engot! Nakmanteteng na yun. Ayoko na nga mag-comment yan. Bahala kayo. Kayong mag-comment mga tol. Anong masasabi ninyo dito sa pinagsasasabi na ito ni Greco Belgica? Para sa huling quarter ng 2022 na ginastos sa loob ng 11 araw. Bakit mo napansin itong period na to? Napansin ko lang naman po yun kasi yung kanilang cash advance based on the physical and financial plan po supposedly is for the whole fourth quarter of 2022. Pero based on this document po, na-disperse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days. May mga dokumentong pirmado ng BICE gaya ng physical and financial plan at accomplishment reports. Kaninong signature itong nakikita natin dito? Ito po ay signature ni Vice Presidente Sara Duterte. At anong ibig sabihin under your circular na attested? Ang ibig sabihin po ng attested ay kanyang kino-confirm at bine-verify na yung contents ng certification na ito ay totoo. Para sa prosecution, ebidensya ito laban sa Vice Presidente. Under the direct supervision of the signatory is the Vice President Duterte herself. It's clear that the Vice President had a direct hand on this. She signed it off, no? Not just the use, but the way that it was liquidated. Pero hindi sang-ayon dito ang depensa. Yung mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval. As to the malfeasance, that's for them to prove, no? And sa atin, that's for us to also disprove, diba? So we will find out in the coming days. But again, in fact, as the COA representative said earlier, their audit is limited to just compliance with the joint circular.
Nothing further than that. Matapos makita ang mga paglabag, nagsumite raw ang OVP ng Revised Accomplishment Report. Pero may nakita pa rin ilang gastos na hindi pinahihintulutan. Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the joint circular. Yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos. Nakita rin ng COA na ginamit ang confidential fund pambili ng lamesa, upuan, computer, pero wala raw resibo kundi acknowledgement receipt lamang. May napansin din siya sa petsa ng ilan sa mga ito. Napansin ko na some of the payments were dated December 2023, which is beyond the scope po nung covered ng kanilang cash advances. And yun nga po, katulad nung nasabi ko kanina, may mga payment of rewards po sila, either in cash, in medicines, and in various goods. Pero Delikado ang buhay nitong tao na ito, mga tol. Sa totoo lang. Kasi talagang diin yung kanyang testimonya eh. No? Siguro ganito yung mga trabaho nung pinagbabantaan ni Rodrigo Duterte noon. Naalala niyo yung mga pagbabanta ni Rodrigo Duterte sa mga auditor ng COA? Sana mag-ingat ka, attorney. Ano? Kasi yung mga sinasabi mo dyan, although trabaho mo yan, nagdidiin yan sigurado kay Sara Duterte. wala na po silang sinamit na any document na support or evidence, document evidencing the success of the information gathering activity on account of the information given by the informer. Ayon sa defense team ng Vice, walang pasabog ang prosecution sa impeachment trial kanina. Wala naman po dahil Anak ng teting na yan. Wala raw pasabog, mga tol. Ay, nako. Sa bagay, sinasabi lang naman ni Attorney Poe yan para sa consumption ng kanilang mga supporter na DDS eh. Kasi the moment na sabihin niya, kahit alam niya bilang abogado na puro pasabog yung inihagi sa kanila, nagkanda taranta-taranta nga sila eh. 'Di ba? Natigil na antala ng napakatagal yung hearing nung nakaraan. Kahapon ba yun? Nalito na ako. Anong araw ba ngayon? Tuesday? Tama. Nung umaga banda, no? Dahil parang hindi sila handa. Humingi sila ng 5 minutes lang na recess pero inabot ng ilang minuto. But anyway, mga tol, day 12 ngayon ng impeachment ni Sara Duterte, alas 10 ng umaga at alas 9 na ngayon. Kaya pansamantala na muna tayong magtatapos. Maraming salamat sa patuloy po ninyong suporta sa ating Pangulo, sa ating gobyerno at dito po sa ating programa. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.